Hello everyone! Yan, it's EA Mojica na naman po sa inyong harapan. Namiss ko lang namang mag-content ulit nito kasi minsan akong nagsulat at nag-isip, nagtali-talinuhan, kung nagkunwa-kunwarian, naglaro-laro ng utak. At yun, may nasulat ako. Baka lang magiging interesado kayo sa sinulat ko. Ngayon, babasahin ko na lang. Pakinggan nyo na lang. Hihingin ko ang inyong oras. Kapraso lang to, mga ilang minuto lang. Baka sakali lang meron kayong matututunan o magiging may inspired kayo. Magiging inspirasyon ito sa inyo, no? So pakinggan nyo lang. Maraming salamat. Okay. Ito naman ay patungkol sa isang babae na OFW na bumangon mag-isa matapos na siya ay itaboy at minsang kinalimutan ng kanyang pamilya. Nakatapos ng high school si ate at siya ay nakasungkit ng parangal dahil sa kanyang angking talino at sipag sa pag-aaral. Siya ang nag-iisang valedictorian sa buong estudyante na nagtapos ng high school sa kanilang paaralan. Laking gulat ng kanyang ama at ina dahil bihira lamang daw nila si ate na nakikitang nag-aaral o gumagawa ng takdang aralin. Nung sila ay nakarating na sa kanilang bahay, nagtanong ang nanay ni ate kung paano niya ito nasungkit na gumraduate ng valedictorian. Ang sagot lamang ni ate ay pinilit niyang magsikap at magpursigi para sa kanilang pamilya kahit na ang tingin sa kanya ng mga tao ay wala siyang kakayahan na makatapos ng pag-aaral. Ang nanay at tatay ni ate ay masasabing kulang na kulang sa oras para tutukan si ate lalo na sa kanyang pag-aaral dahil walang permanenteng trabaho ang mag-asawa. Si tatay ay isang barker ng jeepney at si nanay naman ay isang labandera sa kanilang mga kamag-anak. Sa tuwing si tatay galing trabaho, kalimitan siya ay lasing o nakainom. Hindi mapigilan ni tatay ang kanyang bisyo at minsan na rin niyang sinamahan ito ng ipinagbabawal na gamot. Madalas si ate ay nasisigawan dahil si tatay ay lasing. Hinahanap niya ang kanyang nanay kung nasaan. Wala namang maisagot si ate kundi, "Tay, andon pa din po siguro kila tita at baka naglalaba pa." Dinanas din ni ate na kumalam ng madalas ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Inuunawa na lamang niya ang sitwasyon dahil busy araw-araw ang kanyang mga magulang dahil sa pagtatrabaho. Malimit din kasi na gabing-gabi na umuuwi ang kanyang ama at ina. Sa madalas na pagkakataon, nakakatulugan na lamang niya ang kanyang dinaranas na gutom dahil sa pag-iintay sa kanyang ama at ina na hindi malaman kung anong oras sila uuwi. Nakakalungkot dahil nakakabalita si ate sa isa niyang kaklase na ang kanyang ina ay kaya pala malalim na ng gabi nakakauwi pagkatapos niya sa kanyang paglalabada ay dumediretso siya sa kanyang kaibigan kung saan mayroong pasugalan at ang arawang sahod niya sa paglalabada doon na lamang nauubos at minsan may utang pa sa kanilang kapitbahay. Hindi naging balakid kay ate ang mga dinanas niyang pagsubok sa kanyang pamilya. Kahit na siya ay hindi nakapagkolehiyo dahil mas inuna ng kanyang mga magulang ang bisyo kaysa tutukan ng kanyang pag-aaral. Dumating sa punto na halos araw-araw na nag-aaway ang kanyang magulang at si ate lagi ang napapagbuntunan ng kanilang mga galit. May pagkakataon na nakalimutan ni ate magtiklop ng mga damit at mag-imbak ng tubig sa drum na labis na ikinagalit ng kanyang ama at ina. Na hindi niya sukat akalain na ito ang magiging dahilan para siya ay palayasin at mura-murahin. Walang choice si ate kundi sundin ang kanyang mga magulang na lumayas na lang sa kanilang pamamahay kahit anong iyak at pagmamakaawa ang kanyang gawin. Hindi natinag ang kanyang mga magulang.
Lumaya si ate sa kanilang bahay at dali-daling tumawag sa kanyang kaibigan. Sa awa naman ng Diyos, hindi nagdalawang isip ang kanyang kaibigan na patuloyin muna sa kanilang bahay. Laking tuwa ni ate dahil ang pamilya ng kanyang kaibigan ay may mabuting puso para siya ay kupkupin. Hindi rin niya sukat akalain na siya ay itatrato na higit pa sa pamilya. Ang kaibigan ni ate ay nagtatrabaho sa isang kumpanya kung saan nag-aayos sila ng mga visa papuntang abroad. Makalipas ang ilang buwan na paglalagi ni ate sa bahay ng kanyang kaibigan, mas marami siyang natutunan sa mga gawaing bahay. Laking pasasalamat naman niya sa Diyos dahil hindi nagkamali ng hiningaan ng tulong. Blessing in disguise. Dahil ang asawa ng amo ng kanyang kaibigan ay naghahanap ng magiging kasambahay sa Qatar. Agad-agad naman niya itong ibinalita kay ate para subukang mag-apply at kung mapupusuan niya ito, hindi naman nag-atubili si ate dahil gusto na rin niya talagang magkaroon ng trabaho. Nakarating ng Qatar si ate at abot-abot naman ang pasasalamat niya sa kanyang kaibigan at pamilya nito. Hindi naging madali kay ate ang pag-abroad dahil halos 24/7 ang kanyang trabaho at malimit na siya ay walang tulog. Bukod sa mahirap ang kanyang trabaho, madalas pa rin na sumasagi sa kanyang isip ang ginawa sa kanya ng kanyang ama at ina noong siya ay nakatira pa sa kanila. Hindi na rin nalaman ng kanyang ama at ina na siya ay nakarating na ng Qatar. Ngunit sa kabila ng mga nagawa ng kanyang ama at ina sa kanya, hindi siya nagtanim ng kahit na anong galit, kundi naging inspirasyon niya pa ang kanyang mga magulang. Naniniwala kasi si ate na mas gaganda ang buhay natin kung tayo ay hindi nagtatanim ng sama ng loob sa ating mga magulang. Lumipas ang 4 na taon at kalahati ni ate sa pag-abroad. Nakalikom at nakaipon siya ng salapi. Ang tunay na dahilan at pagpupursigi ni ate para mabigyan ng kabuluhan ang kanyang pag-abroad ay ang kanyang mga magulang. Lagi niyang itinatatak sa kanyang isip na hindi siya nag-abroad para sa kanyang kaligayahan, bagkus para sa kanyang ama at ina. Sa nalikom niyang salapi na naging sukli ng kanyang paghihirap sa Qatar, napagdesisyonan niya na bumalik muli ng Pilipinas at balikan kung saan siya nanggaling. Sinorpresa niya ang kanyang mga magulang. Nagulat siya dahil napakalaki ng pinayat ng kanyang ama at ina. Abot-abot naman ang luha at pagyapos ng mahigpit ng kanyang mga magulang sa kanya. At noon palang nalaman ng mga magulang ni ate na siya pala ay nakarating na ng Qatar. Ang pagkakaalam lang kasi nila, nakarating lang siya sa Maynila. Binanggit ni ate sa kanyang mga magulang na pinili niyang lumayo at magsakripisyo para lang maiparamdam niya kung gaano niya kamahal ang kanyang mga magulang. Halos higit kumulang ng kanyang sinahod na mga salapi ay hinati niya ito para lamang mabigyan ng pangkabuhayan ang kanyang ama at ina. Binilhan niya ng tricycle ang kanyang ama at ang ina namay puhunan para sa sari-sari store. Si ate ay mananatili na muna sa piling ng kanyang mga magulang para mas mag-guide o matulungan ang ibinahagi niyang pangkabuhayan para sa kanila.